Mr. Malabanan, maaari mo ba uli sabihin sa amin kung ano ang trabaho mo? Driver po. Nagtatrabaho po ako bilang driver kay Miss Lani Benitez. Naalala mo ba kung nasaan ka nung araw ng November 3, 2025 ng bandang alas 2 ng hapon? Opo, nagmamaneho po ako sa tapat po ng Southcrest Hospital. Siguro po mga alas 2 po ng hapon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari habang binabaybay mo yung lugar na yan? Nakita ko po sa sidewalk, may dalawang babae po na nag-aaway. Isa po sa kanila si Colleen Cruz. Tinulak niya po yung isang biktima. Mabilis po yung pangyayari. Sinubukan ko pong promeno pero nabangga ko na po yung babae. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling po siya! Hindi ko po tinulak yung kapatid ko! Counsel, restrain your client. Apologies, Your Honor. Pauline, please. May oras para sa testimony mo. Right now, let me go, man. That would be all, Your Honor. Cross. Yes, sir. Mr. Malabanan, ang sabi mo kanina, mabilis ang mga pangyayari. Gaano ka kalayo dun sa mga babaeng nakita mo bago mo nabangga yung biktima? Siguro po mga 40 or 50 metro mula po kung nasan ako. Gaano ka kabilis? Sakto lang po, siguro po mga 60 kilometers per hour po. At habang nagmamaneho ka, nakafocus ka sa daan, hindi ba? Opo, malinaw na malinaw ko po nakikita sila. Ang sabi mo pa kanina, nakita mo yung dalawang babae na parang nag-aaway. Opo, Narinig mo yung pinag-usapan nila, hindi ba? hindi po. Hindi. Hindi mo pala narinig yung pinag-uusapan nila eh. So, hindi ka rin sigurado na nag-aaway sila. Tama? Tama po. Yun. So, hindi kaya sinasabi mo lang na itinulak ng akusada ang biktima para may ibang managot sa pagsagasa mo sa kanya? Hindi po ganun ang nangyari. Ako rin naman ho yung kinasuhan eh. Pero nakita ko po talagang malinaw sa paningin ko. Tinulak ng babaeng yan, yung biktima. Tinulak niya! Ganito pa nga yung pagkatulak eh. Counsel, you may now call your next witness. Mrs. Cruz, how are you related to the accused, Miss Colleen Cruz? Anak po siya ng kabit ng asawa ko. Nasaan ho kayo nung araw na nabangga si Jessica, Mrs. Cruz? Nasa Southcrest Premier Hospital po. Ano hong ginagawa niyo doon? Gusto ko sana bawiin yung asawa ko sa kabit niya. Pero nakita ko, sinasaktan ni Colleen si Jessica. Jessica, please! Jessica! Hoy! Nung nakita mo, Mrs. Cruz, na sinasaktan ni Colleen si Jessica, ano ang ginawa niyo? Tinulungan ko po yung anak ko. Tapos pinagsabihan ko si Colleen. Pero biglang dumating yung mga kapatid niya. Tapos may mga kasama pa. Ang dami nila. Pinagtulungan po nila ako. Sinungaling! Pinagtanggulan namin si Colleen, sinasaktan mo siya eh! Order! Mrs. Cruz, you may proceed. Nagulat na lang po ako. Wala na si Jessica at si Colleen. Kaya
Sinundan ko po sila. Doon sa may kalsada. Nakita ko. Jessica! 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 Nakita ko. Nakawalang na yung anak ko. Ang daming dugo. Mrs. Cruz, you may continue. Nalaman ko sa driver. Tinulak ni Colleen si Jessica kaya nasagasaan. Para ako sinaksak sa dibdib. Hindi ko matanggap. Paano nagawa ni Colleen yun sa sarili niyang kapatid? Colleen, ang sama mo. Ang sama-sama mo. Bakit mo pinatay si Jessica? Pinatay mo si Jessica! Pinatay mo! Wala si Jessica. Nung araw ng aksidente, hindi nyo naman ho nakitang itinulak ni Colleen si Jessica. Hindi ho ba? Tama po, hindi ko nakita. So, your understanding of what happened is purely based on dun sa sinabi ng driver na si Timo Malabanan. Hindi ho ba? Yes. Mrs. Cruz, have you personally witnessed Colleen threatened to kill Jessica? No. So, kung hindi mo naman pala na-witness na threaten ni Colleen si Jessica, pwede ding aksidente nga lang talaga ang nangyari. Objection, Your Honor. Speculative. Ano ang nararamdaman mo sa pagkamatay ng biktima? Nalulungkot po ako kasi hindi ko siya nailigtas. So you feel responsible for her death? Nalulungkot ako kasi namatay ang kapatid ko at hindi siya dapat namatay. Namatay siya kasi tinulak mo. Pinabayaan mo masagasaan yung anak ko. Pinabayaan mo. Order! Yun lang yun eh. Huwag ka Order in the magsinungaling court! ko rin. Naaawa ako sa anak ko. Sana may panalo natin to, attorney. Mahirap sabihin sa ngayon. Colleen was confused and vulnerable. Baka ang tingin ng korte, she feels guilty sa pagkamatay ni Jessica. Ano bang pwede natin gawin, attorney? Ano ginagawa mo dito? Nandito ka kasi gusto mong iurong kong kaso. Magagawa mo yan. Hanggang saan ang kaya mong gawin para kay Kuya? Kaya mo bang halikan yung mga tao?